Puspusan ngayon ang pagbabantay sa Lake Lanao na posible di manong daanan ng mga terorista na tatakas mula sa bakbakan sa Marawi. Humingi na rin ng tulong sa mga senador ang PNP o ang Philippine National Police para sa paglaban nila sa terorismo. Natalakay din ang extension ng martial law sa Mindanao na inirekomenda mismo ni PNP Chief Bato de la Rosa. Live mula sa Iligan City, may report si Maki Pulido. Maki. Jessica, traditional nautical highway ang Lanao Lake, kaya talagang binabantayan ito para walang makalabas o makapasok na Maute ISIS. Ito ang Lake Lanao, ang nagsisilbing daan para makatawid sa iba't ibang bayan ng Lanao del Sur. Sa kasagsagan ng bakbakan sa Marawi, dito raw dumaan ang ina ng Maute brother na si Farhana Maute kasama ang 15 sugatang terorista. Para wala nang makalusot sa rutang ito, mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng pinagsama-samang puwersa ng PNP, Coast Guard at Navy. Hindi raw biro ang pagpapatrolya dito sa Lake Lanao. Halos araw-araw daw ay nasa-snipe sila. Katunayan, eto nga nag-iwan ng marka kung saan tumama yung bala. Kasi yung effective range po ng sniper nila is 1.5. Konting tawid lang sa Lake Lanao, mararating na ang barangay na ito sa bayan ng Marantao. Maraming residente ang nagsilikas noon sa takot na magkagulo sakaling may teroristang tumakas at tumawid sa ilog. Karamihan ng mga bahay dito, bakante pa rin, pero may mga residente nang nagsibalikan sa lugar. Nasa isip din namin yung takot, pero sa ala kami nananalig na siya na ang bahala sa amin. Sa sentro naman ng bakbakan sa Marawi, halos araw-araw ang sunog. Pero hindi raw dahil sa airstrikes, kundi dahil sa kagagawan ng Maute ISIS. Yun yung ginagawa ng mga terorista. Nag-iiwan sila ng mga molotov, fuel bomb. Ito yung mga, pag sumabog to, nagkikreate ng fire. At ito yung taktika na ginagamit nila on the ground para i-block, mag-create ng obstacle sa mga troops natin. Sa pakikipagpulong ng DILG at PNP sa ilang senador kanina, humingi sila ng tulong sa mga mambabatas. In terms of laws, legislations, in terms of budget, paano namin i-upgrade yung aming equipage, yung aming capabilities, move, shoot, communicate, and investigate capabilities. Natalakay rin ang tungkol sa extension ng martial law sa Mindanao. Ang rekomendasyon ni PNP Chief Bato de la Rosa, palawigin pa ang batas militar dahil sa mga banta, hindi lang sa Marawi kundi sa iba pang bahagi ng Mindanao. In fact, meron nga tayong uncover na plano nila na pwede silang other choices na, other targets na is illegal. Cagayan de Oro. Puro Mindanao, sir. Basta within Mindanao. Pero kung gaano kahaba ang extension ng martial law, bahala na raw dito ang Kongreso. Implementation side lang kami. That's policy. It's a matter of policy. So bahala na ang Senado dyan, ang Congress. Mag-determine 5 years, 4 years, 3 years, 6 months, 6 days, whatever. Matatanda ang sinabi kamakailan ni House Speaker Pantaleon Alvarez na isusulong niya ang pagpapalawig sa martial law ng 5 taon. Nauna nang sinabi ni PNP Chief De La Rosa at AFP Chief of Staff Eduardo Año na hindi sila sang-ayon dito. May agam-agam din dito ang mga senador kahit pa mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Maganda na alam ng buong mundo na 5 years yung ating martial law because it sends the wrong signal to potential investors, especially to Mindanao. At the rate na binabad influence ni Duterte yung armed forces natin, hindi ako magtataka na baka masira yung professionalism na armed forces. Kung gaano kahaba ang dapat, ay kailangan natin pakinggan itong mga defense officials natin at kung i-extend at all, Si Magdalo Party List Representative Gary Alejano, hindi raw sang-ayon sa pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Pero kung hihingin ito ng Pangulo, dapat daw maipaliwanag ang mga nangyari ng isailalim niya sa 60 araw na batas militar ang Mindanao at kung bakit kailangan itong i-extend. Tanong naman ni Congressman Ed Selagman, bakit nag-uusap na mga senador at mga kongresista tungkol sa extension ng martial law gayong wala pa namang opisyal na hakbang ang Pangulo. Giit din niya, batay sa konstitusyon, hindi dapat lalagpas sa maximum period na 60 days ang martial law extension. Sa tingin naman ni ACT Teachers Representative
Representative Antonio Tino, ginamit lang ng Administrasyong Duterte ang krisis sa Marawi para sa plano nitong isailalim sa permanenteng martial law ang Mindanao. Dahil daw ito sa inaasahang pag-aaklas ng ilang mga grupong tutol sa pagtatayo ng malalaking infrastruktura na karamihan ay popondohan ng China. Wala pang sagot dito ang Malacanang. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, sa ilalim ng konstitusyon, may mga itinalaga namang limitasyon para maiwasan ang pang-aabuso sa kapangyarihan kapag may martial law. Sakaling ma-extend ito, makakaasa raw ang publiko na lahat ng desisyong gagawin ng mga otoridad ay umaayon sa batas at sa karapatang pantao. Sa ika-50 araw ng bakbakan, Jessica, ay tansya ng militar may 800 buildings pa silang kailangang i-clear para matiyak na walang iniwan ng mga Maute-ISIS na mga IEDs tulad nga ng Molotov at saka mga fuel bombs. Jessica? Maki, sa report kanina ni Cedric Castillo, no, si Pangulong Duterte mismo nagbigay ng ayon kay National Security Advisor Esperon, ay indicative target daw nila, no, na 2 weeks na lang. It looks like it's just going to take 2 more weeks itong bakbakan sa Marawi. Base sa nakikita mo on the ground, no, posible ba yon na Maki? Alam mo, Jessica, mahirap sabihin. Kahit naman yung mga militar, ayaw na ngang magsabi ng talagang definite time kung kailan siya matatapos. Katulad ng sinabi kanina ni Ivan, talagang sinasabi na lang nila ngayon ay malapit. There was a day last week na nang nakausap natin ay ang hepe ng Western Mindanao Command na sinasabi nga niya na ang pinaka-isa sa mga indikasyon ay kung ikukumpara mo sa mga nakalipas na araw, mas konti na ang airstrikes. Pero meron pa ring airstrikes. Ang problema kasi, at ito yung laging pinapaliwanag ng militar, ay hindi kasi biro yung terrain sa loob ng sentro ng bakbakan sa Marawi City. Talagang nahihirapan ding gumalaw yung mga ground troops sa main battle area because maliban dun sa maraming mga IEDs at yun yung isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga wounded na mga sundalo, marami kasing IEDs, kahit dun sa loob ng mga bahay, marami rin mga iniwan na katulad nga ng mga fuel bombs at saka Molotov. Maliban pa dun, talagang, so kailangan nilang i-clear yon. Ang sinasabi pa kanina nung tagapagsalita ng Joint Task Force Marawi na si Lieutenant Colonel Joe R. Herrera, hindi rin naman sila basta-basta na kailangang, hindi rin basta-basta yung kanilang galaw because there are still around an estimated 300 civilians inside the main battle area. Kasama na rito yung mga 100 hostages, Jessica. But I think we should emphasize, no, na yung si Presidente Duterte mismo ang nagsabi noon kanina sa Philippine Stock Exchange nung dumalaw siya ron. But I also know for a fact na si Secretary Lorenzana mismo, sinabi na niya na ayaw na niya magbigay ng anumang target dahil napapahiya lang daw siya dahil ilang beses nang nagsabi na matatapos na, ganyan. Tapos here we are, 50 days na nagbabakbakan at naglalabanan pa rin ang mga tropa ng gobyerno at ang Maute-ISIS dyan. Oo, Jessica, ang pagkakasabi nga ni Secretary Lorenzana noon, ayaw na niya magbigay ng definite time dahil nga 3 beses na raw siyang nakuryente pag nagsasabi siya ng deadline. Kaya siguro maingat na sila sa pagsasabi. Kaya ang lagi na lang nilang sinasabi ngayon ay malapit na at kung if it's any indication, mas konti na yung airstrikes. Although kasi may mga kalaban pa rin sa loob ng main battle area at hindi rin nga tulad nga nung laging nang inuulit na tanong, bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa tapos? Because of the terrain in the main battle area, Jessica. And from the looks of it, Maki, gayong 50 days na silang nakikipaglaban, no? May balak nga bang tumakas itong mga natitirang Maute-ISIS? Gayong they've been fighting it out for more than a month na, magto 2 months na. Naintindihan natin, no? Mahirap din namang magbaka sakali. Mabuti na yung nagpapatrol yung militar sa Lake Lanao kasi yun lang yung nakikita nilang escape route. Pero sa totoo lang, do we expect itong mga lumalaban na Maute-ISIS na tatakas sila? Gayong since day 1 hanggang ngayon, day 50, talagang they've been, protecting their grounds. Hindi sila
gumi-give up. Talagang nandun sila, nakikipaglaban. I guess, Jessica, ayaw na rin magbakasakali ng militar. So, kasi it's either they stand their ground and fight it out, katulad ganang nangyayari for the past 50 days, ayaw na rin nilang magbakasakali dahil in the first 2 weeks nung bakbakan, dyan din sa pinapatrolya nila, meron talagang mga reports na pumasok dun sa area na yan, dyan sa tinatawag ng traditional nautical highway ng reinforcement. So, siguro, kaya siguro medyo maigting din yung pagbabantay nila sa Lake Lanao ay para matigil o maiwasan yung pagpasok pa ng reinforcement mula sa ibang bayan ng Lanao del Sur, gagamitin ang rutang to para marating yung main battle area, Jessica. Ang natanong ko yan kasi may mga nababasa akong report na yung mga natitira daw dyan, yun yung mga handang mamatay na. Parang patay kung patay. Hindi sila yung tipong aatras o tatakas. Ito na yung... Kumbaga, wala na sa, nakaano na, may death wish na raw sila. Nakahanda na silang, kung saan man umabot itong bakbakan na ito, handa sila. Oh, yes, Jessica. Talaga namang isa rin yan sa talagang point na talagang they will stand their ground. Pero kasi talagang ang labanan na daw ngayon kasi talagang malapitan. At least yun yung description sa atin ng militar dun sa main battle area. At dahil malapit na, lalo na nung nakuha na raw nila yung Dansalan College, yun yung sinasabi nilang talagang kaya siguro nasasabi na ngayon ng militar na malapit na dahil nakuha na nila yung magandang vantage point. Dati hirap na hirap kasi sila dahil nasa mataas na bahagi yung Dansalan College at iba pang mga gusali na pinagpipwestohan ng mga sniper, nasa baba yung militar. So medyo mahirap. So ngayon, halos close quarter battles na daw yung labanan. So kaya medyo mahirap. Talagang it's either gipitan na kasi, malapit na daw kasi yung tropang militar. So talagang it's either na talagang tatayo na sila dyan hanggang matapos yung labanan at mamatay na sila kung saan sila nakapwesto or talagang hahanap ng lugar na matatakasan, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi, Maki Pulido.